Sisimula na po tayo sa isang minuto. Ayan, sige, magsimula na po tayo. Kung meron pa mga ibang kapatid na sa baba, inaanyayahan na po natin tumalo dito sa ating neglect. Worship hall para manambahan na po. Good morning sa inyo lahat. Good morning! Ayan, at least maganda po yung araw ngayon, walang ulan. At nagpapasalamat tayo dahil umaraw na talaga. So, anyway, kamusta po kayo? Sana masaya po kayo nandito. May mga bumalik na mga kapatiran na nakita ko po ngayon at nakakatuwa po. At talagang blessing po itong araw na to dahil maganda po, hindi lang maganda araw, kahit konti lang po tayo magiging masaya po dahil pinupuri natin ang Panginoon. Di po ba? Amen. Yan. Okay. So ngayon, meron po akong babasahin na verse para maging malinaw po sa ating puso. Yan, yung verse ko. Yan. Ang Psalm 51:10-12. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit with me. Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. May nabasa po ako, okay? A clean heart begins with coming honestly before God. We may fail, make wrong choices, or allow sin to enter our hearts. But God is always ready to forgive and restore us when we sincerely repent. Totoo po ito, di po ba? Ang malinis na puso ay nagsisimula na tapat sa paglapit natin sa ating Diyos. Maaari po tayong magkamali, gumawa ng mga maling mga desisyon, o hahayaang pumasok ang kasalanan sa ating mga puso. Malakas minsan ng temptation na dadala po tayo. Pero ngunit laging handa ang Diyos. Nandiyan ang Diyos na papatawarin tayo, mapagpatawad at babaguhin niya ang ating kaisipan kapag tayo ay taos-puso nagsisisi. Tandaan po natin, mahal tayo ng ating Panginoon. Tulad po dun sa story sa Biblia, kay David, hindi lamang pagbabago ng kanyang kalagayan ang hiniling ni David sa Diyos. Hiniling niya sa Diyos na baguhin ang kanyang puso. Patuloy tayong tinutulungan ng ating Diyos at baguhin ating mga saloobin at mga hangarin. Nang sa gayon ay mapakita na ang ating buhay ang kanyang katangian. So ngayon, hilingin natin sa Diyos na linisin ang ating mga puso. Kung meron man tayong mga tinatago, dahil alam ng Diyos lahat na nangyayari sa atin, i-confess po natin sa ating Panginoon ito. Alisin ang anumang puwitigil na lumalapit tayo sa Kanya o magkanais na mamuhay lagi tayo para sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, likayin mo sa akin ang isang malinis na puso. Patawarin mo ang aking mga kasalanan. Panibagong buhay ang aking spirito. At tulungan mo akong lumakad ng malapit sa inyo. Lord, lumalapit kami. Patawarin kami sa mga kasalanan namin. Kung meron kami mga nagawang mali, Lord, kilala niyo po kami. Tulungan niyo na may bangon kami, Panginoon. At tigilan na ang mga pagkakamali na ginagawa namin. Lumalapit kami, Lord, dahil mahal po namin kayo. At alam namin na mahal kayo po kami. Kaya tinuturuan niyo kami, Panginoon. Gusto namin talagang bumangon sa mga problemang na-encounter namin. At alam namin gagawa po kayo ng solusyon. At kakausapin kami kung will niyo na talagang matulungan kami. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal niyo dahil alam namin hindi niyo kami pababayaan. Maraming salamat, Lord, sa pagtutok sa amin, Lord. Basta lagi lang namin kayong kausapin at harapin at ipanalangin lahat, Lord, sa iyo.
the Lord. Tinataas ko. Sa malis ng ngalan ni Jesus. Amen. Inaaya ako, tumayo po tayo lahat. At awitin po natin ang talata para sa ating Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, mga maling pag-iisip, salita at mga gawa. Tulungan niyo kaming talikuran ng anumang hindi nakakalugod sa inyo at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Panginoon, alisin mo sa aming puso ang galit, inggit, pagmamataas at anumang bagay na naglalayo sa amin sa inyo. Punuin mo kami ng inyong pag-ibig, kababaang loob, kapayapaan at kabanalan. Bigyan niyo kami ng pusong tapat, pusong handang sumunod, at pusong laging naghahangad sa inyong presensya. Bigay mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at panibaguhin mo sa loob ko ang isang matatag na espiritu. Lahat po ito itinataas namin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Yan. Susunod po, yan. Ano nakasulat? God is good. All the time. Patuloy pa natin ang ating natin Diyos. Everybody. God is good all the time. He will
para sa ating congregational prayer. Yes, that is good. Okay, samahan niyo po ako sa Mark verse 23. If you can, Jesus said, everything is possible to one who believes in me. Lord Jesus, remind us that faith opens the door for God to work in ways beyond our understanding. Our strength may be limited, but God's power is limitless. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa Panginoong Jesus, we can face each day with hope, courage, and peace. Samahan niyo po ako manalangin. Purihin ka aming banal at dakilang Diyos. Lubos po kami nagpapasalamat at nagpapakumbaba na dumudugong po sa iyo bilang sa iglesia ng Lord of Life Christian Fellowship. Inaalay po namin ang papuri, pagsamba at pasasalamat sa pagkakaloob mo sa amin ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus, na gumagabay at nagpapaalala sa aming pananampalataya. Maraming salamat po sa iyong banal na salita at mga pangako. Kalakip ang katiyakang kaligtasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Ang pag-ibig mo ay sapat at sa piling mo kami ay iyong iniingatan at nananatiling buo. Maraming salamat sa kaligtasan ng aming mga buhay. Maraming salamat po sa mga panahon ng mga pagsubok. Tinakatagpo mo po kami na magtiwala at huwag matakot. Mag-alala at mangamba. Ang papuri at pagsamba aming alay po sa iyo, aming Ama. Aming lakas ay may hangganan. Subalit, ikaw po ang aming Diyos. Ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Balat takila namin Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Maging ang aming kahinaan. Ilayin mo po kami sa lahat ng uri ng kasalanan at pagsubok. Paglubayan mo po kami ang manatili sa iyong presensya at laging ipaalala sa amin ang iyong kabutihan at pag-ibig. Ito po ang aming nag-iisang Diyos na sumisiyasat sa aming mga puso. Maraming salamat po sa kapatawaran at paglilinis sa lahat ng aming kasalanan. Dakila at banal namin Diyos, aming pinagkakatiwala ang Iglesia ng Lord of Life Christian Fellowship para sa mga ministeryo at mga gawain na iyong pinagkatiwala sa church leadership, board of council members, coordinators and workers, mula sa prayer ministry, preaching ministry, praise and worship ministry, discipleship and evangelism ministry, Sunday school ministry, youth ministry, visitation ministry, missions ministry, church planting ministry, at ang batasan outreach. Tunay Ama, sa iyo lang galing ang lahat ng ito. Nagkatiwala mo. Nagampanin namin daluyan, Ama, na iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Aming Ama, dalangin po namin ang pagkakaloob po ng kaaliwan at lakas sa panahon ng kalungkutan at panghihina. Sa mga panahon ng mga pagsubok, Father God. Tulungan mo po ang bawat ministry coordinators and workers at church leadership manatiling matatag at mag-iingatan ang mga puso sa mga gampaning gawain. Dadalangin po namin na patuloy pagmingasin ang aming mga ilawan, patatagin at pag-iingatan ng aming mga pananampalataya. Patuloy mo po kami dinadalangin ang pagsama at pagkilos po ng iyong kapangyarihan, pagkakaloob po ng strength, guidance, wisdom, and protection sa aming pangahawakan kasama ang iyong mga pangako. Pagkakatiwala po namin na patnubayan mo ang mga nakatakdang mga gawain sa darating na August 30, 2026 para sa Sunday School Ministry Meeting. Gayun din naman ang September 5, 2026 Church Planting Meeting. Gayun din September 19, 2026 Ministry Coordinators Pre-Annual Planning and Evaluation at ang paghahanda Father God sa October ng Council Annual Planning. Aming dakilang Diyos, tunay na sa iyo nagmumula ito. Samahan mo, Panginoon, ang lahat ng ministry coordinators na may isa katuparan, Panginoon, ayon sa inyong layunin, ayon sa inyong plans, O God. Pinapanalangin, pinakakatiwala ang aming bansa at ang buong mundo. Banal at dakila namin, Diyos, salamat sa kaunawaan na iyong pagpapaalala na higit ang iyong plano sa aming pangunawa. Pagkalooban po kami ng lubos na pagkatiwala sa iyo ang aming bansa at ang buong mundo. Sa mga kaganapan na aming nararanasan sa kasalukuyan,
pagdanas ng mga pagsubok dala ng kalamidad, kaguluhan at mga kasamaan sa lipunan. Ganyan din po, pinagpapasalamat at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat. Sa iyo lamang po namin matatagpuan ang tunay na pag-asa ng aming bansa at ng buong mundo. Heavenly Father, help us to stay and strengthen our faith. Help us to trust in your power and your perfect plan. Remind us that nothing is possible for you. Dalangin po namin ang inyong pagkilos. Mangusap ka po sa bawat leaders ayon sa inyong mga layunin. Pagharian po ang aming bansa at ang buong mundo ng inyong kadakilaan, kabanalan at wagas na pag-ibig. Tulugan mo po ang isang katauhan na pagkakataon makilala, magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesus, magkaroon ng pagsisisi at makamit ang pag-asa ng kaligtasan mula sa kasalanan. Para God sa umagang ito, amin pong pinagkakatiwala ang inyong tagpaghatid mensahe, Father God. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, sa pagpapagamit at pagsunod, Panginoon, sa inyong mga utos. Father God, samahan niyo siya, Panginoon. May isadali, Panginoon, ang inyong mensahe, ayon, Panginoon, sa inyong pangungusap sa amin. Tanging ikaw po ang magbigay kaluburan, maunawaan ang inyong kapangyarihang salita. Patuloy mo po siya pag-ingatan, gagabayan at pagkalooban ng iyong mga pagpapala, ayon po sa iyong mga pangako. Samahan niyo ito kanyang mga tagapakinig. Naway ito po yung aming tumatak sa aming puso at isipan, Father God, upang ito'y makatulong sa amin, may pamuhay namin, Father God, ayon sa inyong kalooban. Gusto po kami nagpapasalamat sa pribilehiyo at opportunity na makasama ka namin sa aming pananalangin. Ang lahat, Father God, ay maingat po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa paglubay ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Vivian, sa panalangin. Sa verse ko, yan. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Our sins separated us from God, but Jesus willingly bore our sins so that we could be forgiven and reconciled to God. Tinatalakay ng talatang ito ang hiling-hiling ng tao na lumayo sa Diyos. Tulad ng mga tupang naliligaw palayo sa kanilang pastor. Itinuturo rin ito na si Jesucristo ang siyang umako ng parusa para sa ating mga kasalanan. Naligaw po tayo. Ngunit nagdaan ng Diyos ng daan pabalik. Nangyayang ko na tumayo at awitin po natin itong kanta para sa ating Panginoon. Short of your glory.
May tatlong punto po dito sa awit na to. Niligtas tayo ni Jesus mula sa kasalanan, ipinakita ng awit na dati tayo biyak ng kasalanan at walang kakayanan iligtas ang ating sarili. Ngunit, si Kristo ang gumawa ng paraan para tayo ay mapatawad at mapalapit sa Diyos. Pangalawa, may bagong buhay tayo kay Kristo dahil sa resurrection ni Jesus, ang mananampalataya ay may katiyakan na ang kasalanan at kamatayan ay hindi ang katapusan. At pangatlo, kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi natin ito tinita o karapat-dapat na nakuha. Ito ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sa madaling salita po, ang awit na ito ay tungkol sa mga taong walang pag-asa dahil sa kasalanan. Ngunit iniligtas tayo ni Jesus, binigyan tayo ng bagong buhay, at ngayon may matibay na pag-asa dahil si Kristo ay nabuhay ng muli. Awitin po natin itong kanta. Desperation.
umaga mula po kay Ken sa Modelo. Thank you. Ah. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Kamusta po kayo? Mga nakarang linggo, malamig kasi maulan. Pero ngayon, mainit. Nagbabadya na naman ang ulan. Ayan, yan talaga, di ba? Okay, so maraming salamat po sa ating worship team. No? Talagang feeling ko nasa 90s ako. Okay. Buhay naman ako doon, pero, di ba, parang sabi ko, wow, okay, talagang Don Moen tayo today. So, wala naman tayong problema doon, nakakamiss din. Di ba, na-miss nyo din? Di ba, kung naabutan nyo yung panahon na yun, di ba, sabi ko, well, kasama na ako doon, so pwede na ako magbiro ng ganyan. Pero, yaman din namang nabanggit ko na yung 90s, yung mga pagbaha po na naranasan natin, 90s pa, nararanasan na po natin. Yan po yung katotohanan dahil, naku, yung balita po na sa Espanya bumabaha. Alam na po natin yan 30 years ago pa. Okay, hanggang ngayon po, yan pa rin ang problema. Ngayon, mas malawak na yung binabaha. Hindi po ba? Ngayon, kasi mas nakikita na natin dahil yung internet nandyan na. Yung, di ba, yung hindi na lang tayo reliant sa traditional media. Hindi mo na lang nababasa sa dyaryo yan. Hindi na lang napapanood sa TV, hindi na napapakinggan sa radyo. Nakikita mo na sa internet, live pa. Di ba? Pwede mo tignan ng live, no? Nagulat ako dahil marami pa rin nagugulat na binabasa na. No? Okay, parang para bang parte na ng buhay natin yung pagbaha. At lagi po tayo, no, kay parang pare-pareho lang po, no, yung pagbaha po na yan, pagkatapos po ng pagbaha, nagtuturoan po kung sino ang may kasalanan. Di ba? Totoo naman. Sino nga ba talaga may kasalanan? Sabihin ng MMDA, kasi yung mga tao nagtatapon sila ng basura. Hindi naman mali, di ba? Nagtatapon ng basura sa estero, sa kanal. Kaya maraming basura, no? Sabi nila, baka yung mga ghost project to, yung mga flood control project. Totoo naman, di ba? O kaya, palagi po tayo naghahanap ng masisisi, pero pansin niyo po, walang umaamin. Both parties po yan. Kaya, taon-taon po yan, yung pagbahana po na yan. Kaya, ako nga, hindi na ako excited sa mga suspension ng classes eh. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag suspended yung classes, online class. Walang takas. Kung mag-online class lang kami, pag sinabi, ay suspended, pag sinabi ni mama, wala kaming klase, sana all. Kasi kami, pag walang kapasok, online class naman. Pero hindi ba, no? Kaya taon-taon na lang po natin itong problema, sino nga ba talaga ang may kasalanan? Hanggang ngayon po, wala pa rin umaamin. Nag-agree ba kayo? Hanggang ngayon walang umaamin. Hindi aaminin ng mga mamamayang Pilipino na, ay kasi nagtatapon naman ako sa tamang lugar. Diba? Hindi naman ako nagtatapon ng basura sa kanal, sa estero. Eh. Walang aamin. Sabi ng gobyerno, ginagawa naman namin yung aming role. Diba? So, wala po talagang umaamin. Diba? Ang totoo po niyan, diba? Sino nga ba talaga sisisihin talaga natin? Okay? Lalo na sa korupsyon. Alam na po natin yan, billion-billion po. Kung kayo po ay nagbabayad ng tax ng tama, masakit po sa loob nyo yun kasi nakikita nyo yung deduction. Ako, online kasi yung namin, yung payslip namin. Pag sinilip ko yun, tapos nakita ko yung deduction, sabi ko, ang laki naman ang binabawas, no? Okay, pero hindi mo naman masyadong nararamdaman. Alam nyo po, kahit po huli na, kahit sa CCTV, kahit nahuli ka na, wala pa rin umaamin. Totoo po yan.
Kahit nandiyan na yung ebidensya, wala pa rin aamin sa kasalanan. Sa bagay, baka po yun dahil sa kultura natin na may kasabihan po tayo, di ba? Walang magpapahuli ng buhay. Hindi ba? Kasabihan po yan sa Pilipino. Wala magpapahuli ng buhay. Kaya wala po talagang umaamin. Pansinin niyo po, dati may presidente tayo nag-sorry. Pero hindi naman umamin kung ano yung pinag-a-apologize niya. No? Kaya tayo po, mahilig tayo sa excuses. Mas marami pa po yung dahilan kaysa po sa pag-amin. Marami pong mga nangyayari sa mundo ngayon, may mga moral failures, may mga pagkukulang po, shortcomings, may mga kasalanan. Gustong-gusto ko po yung response po ng Ateneo de Zamboanga. Unlike po naging response ng Ateneo de Manila University, na parang naguhugas ka, may parang wala kaming involvement dyan. Sa Ateneo de Zamboanga, yung presidente ng eskwelahan, sabi niya, ito po yung facts, ito po yung mga malinaw na nangyari. Humarap sila, hinarap nila, inamin nila na may pagkukulang din sila. Kaya nangyari ang mga bagay na yan. Bihirang-bihira po yan sa Pilipinas. Sobrang bihira po yung may umaamin sa kasalanan. Tayo po bilang mga mananampalataya ni Kristo, paano nga ba tayo nagre-respond pagdating sa kasalanan? How do we deal with sin? Okay, ito pong ating pag-aaralan ngayong umaga ay hango po sa lumang tipan, no? At may challenge us, no? Dahil hindi naman po tayo spared sa pagkakasala. Tayo po lahat, kahit po niligtas na po tayo ng Panginoong Jesucristo, ay nagkakasala pa rin. Amen po ba? So how do we deal with that? Yun na maganda po nating tingnan ngayong umaga na ito. So ngayon po ay naanyayahan ko pong lahat na tumayo. At basahin po natin ang talata po na ating pagbubulay-bulayan, pag-aaralan, hihimayin ngayong umagang ito. At gaya po na nakagawian kapag ako po ang nagsisermon, ay responsive reading po tayo. Mauna po ako magbasa, tapos kayo po yung highlighted. So, salitan po tayo ng pagbasa. Okay? So, malinaw naman po yung instruction. Sige po. So, Leviticus chapter 6 verses 1 to 7. The Lord spoke to Moses saying, or has found something lost and lied about it, swearing falsely in any of all the things that the people do and sin thereby. Or anything about which he has sworn falsely, he shall restore it in full, and shall add a fifth to it, and give it to him to whom it belongs on the day he realizes his guilt. And the priest shall make atonement for him before the Lord, and he shall be forgiven for any of the things that one may do and thereby become guilty. Thanks be to God for the reading of His word. Panandalian po tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Napakaganda po ng araw. Pero Panginoon, patuloy niyo pong pag-ingatan ng aming bayan sapagkat parating pa rin ang ilang bagyo po at Panginoon ay ito ay maaari magdulot po ng kapahamakan sa aming mga kababayan. Panginoon, panandalian po ay iwaksi niyo po ang aming mga alalahanin sa buhay at kami po ay mag-focus sa pakikinig po ng inyong salita. Kayo po ang magpira-piraso ng tinapay ng buhay, pakainin ng aming mga espiritu. At Panginoon, samahan kami sa umaga ito. Kung meron po mga bagay na akong sasabihin na hindi po naaayon sa inyong salita, iwaksin niyo po Panginoon at gamitin po ako as your mouthpiece. Ito po ang dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makapo na po tayo. Mabilis lang po. Alam niyo naman, favorite ko yung tatlo, no? Okay, para akong baptist eh. Ang mga sermon ko po ay always 3 points lang. Most of the time. So, ano po bang pag-aaral natin ngayon? How do we deal with sin? Paano ba natin i-deal ang kasalanan? Tatlong bagay lang po, tatlong katotohanan lang po. First, we recognize it. Pangalawa po, we take responsibility for it. Pangatlo po, we reconcile with God. Ulitin ko po. First, we recognize it. Okay, pangalawa po, we take responsibility for it. Pangatlo po ay we reconcile with God.
Ngayon po, dahil Leviticus po yung ating teksto, medyo mahirap dahil Old Testament. At sa totoo lang po, pwede niyo po itaas yung kamay niyo, sino po dito nakatapos na libro ng Leviticus? Nabasa niyo na po yung Leviticus? No, kaya, naku, kakaunti po. Alam ko po kung bakit. Kasi talagang napakahirap intindihin ang Leviticus. Kasi ano ba to? Parang ano ba to mga laman nito, no? Mga batas na to, no? Pero boring din siyang basahin. Kaya naiintindihan ko po, pero it's a challenge po for us. Pero subukan po natin sapagkat ito po ay salita ng Panginoon. Kaya kailangan po talaga mag-effort tayo na mag-aral po para maintindihan ang nais ng Panginoon. So, allow me po na tulungan kayo ng konti. According to tradition po, Leviticus po is written by Moses. Kaya, ito po yung pangatlong libro sa Pentateuch. Pentateuch meaning 5 libro po. Okay, ng Torah. Kaya, Genesis, Exodus, Leviticus. Okay, so yun po, yung pagkakasunod-sunod sa ating Biblia, makikita po natin na yung term na Leviticus comes from the Greek word Leviticon. Madali naman po ito yung intindihin kasi 'di ba, Leviticus parang Levite, no? So pertaining to the Levites. Pero yung content po nito, mahalaga po dahil marami po itong mga batas or laws patungkol po sa kabanalan ng Panginoon. Pero hindi naman po yun, ano? Kasi yun po yung minsan pag binasa natin, parang feeling natin, parang napaka-legalistic naman ng Panginoon. Ito na lang, parang maraming bawal. Pero alalahanin po natin, hindi naman ito po mga batas patungkol po sa kabanalan ng Diyos, kundi po sa pag-ibig natin sa kapwa. So meron palang involvement yun. At the same time, nakalatag po doon yung mga dapat po gawin ng bansang Israel para po makalapit sila sa Panginoon. Okay? Kasi nga po, ito pong libro na to, because it's pertaining to the Levites, kaya ito po ay sinulat para po maalala ng Israel, bayan ng Israel, kung paano po sila mamumuhay sa gitna po ng presensya ng Panginoon. Kasi tandaan niyo po, no, natapos po ang ang Book of Exodus, bumaba po ang presensya ng Panginoon sa Israel. Na-imagine niyo po, no, 'di ba? So, nakaalis na sila sa Egypto sa Exodus, umalis sila sa Egypt, nasa wilderness sila. Si Moses, nagkaroon sila ng covenant. Okay, may covenant. Ito, dito sa purpose na dyan, no? Nakalagay dyan. Diba, yung relationship na buo na po. They have created a covenant between God and Israel. You will be my people and I will be your God. And here are the commandments. Okay, kasi may kontrata. Diba, pag nagpapakasal nga po, may kontrata eh. Diba? O may wedding diba? May wedding contract. O marriage contract. Mahalaga po yun kasi may kasunduan po yung two agreeing parties. So meron pong responsibility ang bawat isa. And ang assumption po ng Leviticus ay ang Israel ay makasalanan. Dahil po lahat naman ng tao makasalanan. Pero isipin niyo po yung itong bahaging ito, no? Ganito po yung ina-approach ng mga Israelites ang Panginoon. Andiyan ang presensya ng Diyos at namumuhay kami sa gitnaan niya, kasama niya. So, paano nga ba dapat mamuhay? Kaya napakahalaga po ng aklat ng Leviticus dahil po, tandaan po natin, ang Diyos ay banal. Mabuti po siya, opo, tama po yun. Napakabuti po ng Panginoon to the point of holiness. He's so good that He is holy, but holy. Okay, being set apart, no? Okay, cannot stand sin. Hindi po kayang, ng Diyos, na merong may kasalanan or madumi sa kanyang tabi o kasama niya. Kaya 'di ba, pag tinansin niyo po, kung nagbabasa po kayo ng Biblia, lahat po na nag-a-approach sa Panginoon na hindi po malinis, ritually speaking, in his heart, namamatay po sa presensya ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga po ng Book of Leviticus. Kaya ito po yung pamantayan na ibinigay ng Panginoon para sa Israel. Ito yung guidebook, oh. Okay? Kasi nandito na ako sa kaligtaan ninyo eh. Namubuhay na ako sa kaligtaan ninyo. So, paano dapat mamuhay kung tayo po ay nabubuhay sa gitna ng presensya ng Panginoon? Iyan po yung pinapakita po ng Book of Leviticus. Ngayon po, dumako po tayo doon sa outline ng buong aklat. So, hinati-hati po siya in 10 parts, pero pansinin niyo po, no, sa unang bahagi po kung nasan po yung ating teksto, 5 major offerings. Agad-agad. Okay, nandyan na nakalatag na.
ito yung mga dapat na handog na ibigay. Okay, paano siya i-handle, pagbuo po ng mga ng kaparian or the priesthood, yung laws of cleanliness, kaya pala parang ang boring, no? Ang dami palang mga rules, no? Okay, handling of the blood, the call to holiness, diba? Challenge to the people of Israel, blessings and curses, and vows and dedication. Pero ang ganda po yun, the Day of Atonement, nasa gitna po siya. Dahil napakaganda po, napakahalaga po nung konsepto po ng atonement. Mamaya po, titingnan po natin yan. So, 5 major offerings. Ano nga po ba yan? Kasi po, kasama po yung talata natin sa 5 major offerings sa mga handog na pinakamahalaga sa panahon na yon na naghahandog pa ang bayan ng Israel. So, ito po yung 5 offerings. Yung burnt offerings, okay, it's fully dedicated to God. So, kung imagine nyo po, isang tupa, lahat yon walang kukunin doon, susunugin lang talaga yon para sa Panginoon yon. Offering. Okay, second is yung mga grain offering. Kasi may mga may mga farmland sila, kumakain sila ng tinapay, nagbibigay sila ng offering sa Panginoon dahil they acknowledge na ito ay galing sa Panginoon. Kaya pasasalamat ito sa trabaho. Pangatlo po yung peace offering. Okay, or yung fellowship offerings po na tinatawag, no? Para panatiliin yung fellowship. Kasi po, tandaan nyo po, may malaki pong pinagkaiba yung relationship sa fellowship. Yung relationship po, hindi po yun nababago. Kunyari po ako, kay mama sa kay papa, yung relasyon namin, anak nila ako, magulang ko sila. Kahit po magbulak-bulak ko, kahit kung ano mang gawin kong kahit anong kasamaan, hindi po mawawala yung relasyon ko sa kanila kasi hindi yun mawawala at all. Blood relation yun eh. Pero yung fellowship namin, maging iba. Hindi kami magkakasundo. Okay, so ngayon, yung fellowship or peace offering, para mapadatili yung fellowship ng Israel sa Panginoon. Ngayon, yung dalawa pong susunod, sin offering and guilt offering, parang sabihin nyo, parang pareho lang, no? Similar, pero hindi po sila pareho. Yung sin offering po is for unintentional sins. Ito po ay hinahandog kapag nakagawa tayo ng kasalanan na hindi naman natin sinasadya. Yung hindi tayo aware, hindi natin alam, kasi may mga ganyan pong klaseng kasalanan. Okay, sige nga po, kung naaalala nyo, may naalala ba kayong unintentional na sin na nagawa nyo? Siyempre, unintentional, accidental. Hindi po natin sinasadya. So, hindi po tayo aware madalas. So, naghahandog po ng sin offering for that. Yung panghuli po, kung nasan po yung ating teksto, ay yung guilt offerings. It's also known as reparation o yung pagbabayad po, no? Okay, sa nagawang kasalanan. Ito naman po ay dahil for intentional sin, okay, nire-require po ito dahil pag sinabi pong intentional sin, aware po kayo na ginagawa niyo yung kasalanan. Kunyari po, yung mga binanggit kanina sa talata na binasa natin, yung nanloko ka, aware ka nun, hindi yun sinasadya. Walang panluloko na hindi mo sinasadya. Hindi kita sinasadyang maloko. Wala po yun, hindi po yun nagyayari. Okay, kalokohan po yun. Kapag nambubudol po ang isang tao, intentional po yun. Kaya po, yan po yung guilt offerings. Kapag may intentional po tayo, okay, ang mga Israelita, pag may intentional sin sila nagawa, katulad ng panluloko ng iba, kapag nanakaw, they need to give guilt offerings. Okay, okay ba? Okay, so I hope mas malinaw po sa atin, no? Mas klaro po sa atin. Mahalaga po yun dahil mahalaga po yun dahil para po maintindihan po yung teksto natin, kailangan po alam natin itong mga bagay na ito. Maintindihan natin yung konteksto ng talata. So, una po, how do we deal with sin? First, we recognize it. Sabihin nyo nga po, recognize it. Okay, so, mahalaga po yan. Una po sa lahat, itong bagay na to, ang pinakamahalaga po sa prosesong ito. It is a prerequisite. Hindi mo po pwedeng gawin yung dalawa pang susunod kung hindi po ito mauuna. Requirement po talaga to. Kailangan i-recognize po natin yung ating kasalanan. Ang maganda po dito sa teksto, tingnan niyo po yung talata, no? Verses 1 to 3, sabi po doon, the Lord spoke to Moses saying, if anyone sins and commits a breach of faith against the Lord by deceiving his neighbor in a matter of deposit or security or through robbery, or if he has oppressed his neighbor or has found something lost and lied about it, swearing falsely in any of all the things that people do and sin thereby. Ang ganda po nito,
Alam niyo po bakit ang ganda po ng talata na to, itong bahagi na to? Kasi ang Diyos ang nagsabi. Siya ang nag-determine, ano nga ba yung mga kasalanan na to? What are the sin na pwedeng i-commit natin against our neighbor, against our brother and sister in the Lord? So siya mismo yung nagsabi. Hindi natin ito hinulaan, hindi ito hinulaan ng mga Israelita na kasalanan ba to? Hindi. They are notified. Alam natin dahil binanggit ng Diyos sa atin. Ngayon, pansin niyo po yung teksto, sabi po doon, a breach of faith. Kapag ginawa, okay, tingnan niyo po yung teksto if anyone sins, so nagkasala, tapos susunod po, and commits a breach of faith, meaning po, kapag tayo po ay nagkasala sa kapwa, tayo rin po ay nagkasala sa Panginoon. Ulitin ko po yun Okay, dito po, okay, sa teksto, makikita po natin yung malinaw na paliwanag po dito, na kapag tayo po ay nagkasala sa ibang tao, sa kapatid natin, sa kapitbahay natin, kung sino man, tayo rin po ay nagkasala sa Panginoon. Kaya nga siya breach of faith. Kasi ikaw, may pananampalataya ka sa dakilang Diyos. Sa totoong Diyos, sa Panginoong Hesukristo, sa konteksto natin ngayong panahong ito. Kaya nga po sabi po nitong commentary na tinignan ko po nung inaaral ko po itong teksto. Sabi po doon, it is called a trespass against the Lord because though the injury be done immediately to our neighbor, yet affront it is thereby given to his Maker and our Master. Tandaan po natin, lahat po ng tao ginawa sa imahe ng Diyos. We are created in the image of God. Imago Dei. So kapag tayo pala ay nagkasala sa kapwa natin, nagkakasala tayo sa gumawa sa tao na yan. Sa Diyos. Kaya malinaw po yun. Kaya nga po nilatag din, very, very specifically, yung mga sin na to, yung mga kasalanan to, deception, deceiving his neighbor in a matter of deposit and security. Pag nanakaw, inoppress mo yung neighbor mo. Number 4, may nakita kang nawawala tapos hindi mo binalik. Kasi usong-uso po ng panahon na yun, yung nawawalang mga hayop. Kaya hindi na binalik. Swearing falsely, pagsisinungaling. Pero hindi po limited doon. Kasi po, tingnan niyo po yung huling sentence. In any of all the things that people do and sin thereby. Hindi po pala limited dito sa 5 bagay na to yun. Kundi po sa lahat pa ng iba pang bagay na maikakategorize natin bilang kasalanan laban sa ibang tao. So, dapat po talaga natin i-recognize yun. Kaya po naglista ang Panginoon dito sapagkat diba, dapat alam po natin yung prinsipyo na to na ignorance of the law excuses no one. Okay, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin alam. Kasi ang batas ay batas. Kahit hindi pa natin alam. Pero dito, ginawa ng Panginoon yung part niya, in-inform niya tayo. Sinabi niya sa atin. Sinabi niya sa bayan ng Israel. Ano ito yung mga kasalanan ito? Ito. Saka yung iba pa. Ngayon po, dapat natin maintindihan na obligasyon po natin na malaman at ma-recognize to. Kasi po, by principle po, tayo mga tao, ayaw natin umamin. Hindi tayo umaamin sa kasalanan. Di ba nga kanina, sabi ko, bihirang-bihira yung may umaamin sa kasalanan. Naalala ko po, may case po kami sa school. Grabe po yan. Alam niyo po, pag may kaso po sa eskwelahan, against a student, kunyari, cheating, or academic dishonesty, or kahit kunyari, nagnakaw, may protocol po kami kasi sobrang systematic po dahil sobrang ingat dahil bata po yung involved. Alam niyo po ba na bago pa namin kausapin yung bata, kailangan pa namin i-inform yung magulang kasi minor. So may protocols and procedures po kami. So i-investigate yan, titingnan, i-request mo yung CCTV footage. Naalala ko to kasi
ilang beses ko na itong ginawa eh. Tapos, grabe, talagang kitang-kita na namin sa CCTV yung ginawa niya. Kinuha talaga niya yung pera. Kaya, tapos wala siyang intention na ibalik. Sabi niya, joke lang yun kasi, sir. Sabi ko, hindi mo naman binalik eh. Binalik mo lang nung nahuli ka na. Tapos yung nanay, hindi, sabi niya, kahit pinakita na namin sa nanay pinakita na namin sa nanay yung CCTV footage. Sabi niya, hindi magagawa ng anak ko yan. Mabait yung anak ko. Hindi nagsisinungaling. Sabi ko, kaya ganito anak nito eh. Di ba? Kaya, hindi nire-recognize yung kasalanan. Yan po ang problema natin sa panahon ngayon. Wala talagang umaamin. Sa bagay, pag tumingin po tayo sa kasaysayan, basahin niyo po yung Genesis. Si Adam at Eve never din umamin. Basahin niyo po yung Genesis. Wala. Hindi din umamin si Adam. Ano pong ginawa ni Adam? Nanisi. Si Eve. Si Eve kasi nagbigay sa akin. Sabi ni Eve, yung ahas kasi yan eh. Wala pa rin umamin. Nagturo lang. Sa totoo lang po, kahit po mga may edad na ngayon, hindi lang bata, ganyan. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Kaya, pwede yan. Walang escape. Wala tayong lusot, kahit ako. Kasi po, mas madali pong magbigay ng dahilan. Mas madali pong magbigay ng dahilan kaysa umamin. Mas convenient. Pero maganda po yung sinasabi po ng talata. Nakalagay po dyan sa Leviticus chapter 6 verse 4a. If he has sinned and has realized his guilt, may pagkukusa po. Dapat po nagkukusa tayong umamin sa ating pagkakamali, sa ating kasalanan. Alam niyo po kung bakit? Mas okay actually yun sa konsensya natin. At mas okay yun sa harap ng Diyos. Amen po ba? Pag na tayo magbigay na, sabi ko nga sa mga estudyante ko, leave your excuses at the door. Kasi po, ako po, dahil senior high school tinuturuan ko, para akong college prof. Pag pumasok ako ng classroom, wala ka pa, naglalak ako ng pinto. Lagi yung mga subject ko, after recess, after lunch, nakikita mo yung mga bata, kumakabahugo, tapos nakahawak lang ako sa lock ng ganyan, tapos nakatingin ako sa oras, tapos ilalak ko. Tapos magdile-lesson na ako. Tapos lahat yun, nakaabang sa Tapos, pagbubuksan ko na para papasukin sila, pag may nagdahilan, iwan. Okay, yung estudyante na okay na, sir, sorry, I'm late, it was my fault, pasok. Ay, sir, kasi, iwan, sa labas ka. Kasi, di ba, bakit pa tayo mag-i-excuse? Huli ka naman talaga, late ka na eh. Ano pang dahilan sasabihin mo sa akin na late ka talaga? Anong gagawin ko? Policy ko, di ba? Dapat nasa classroom ka na. Ganun po. I think ganun din naman ang Panginoon sa atin. Mas gugustuhin niya pang mag-sorry ka. Umamin ka kaysa magbigay ka ng dahilan. Sa tingin ko po, kung lahat tayo wala pong pupunta sa langit ng nagbibigay ng dahilan. Sa totoo lang po. Ay, kasi Lord, hindi ko naman alam na kailangan ko pong tanggapin kayo bilang Panginoon. Ano sasabihin ng Lord? Hindi po ba? Isipin niyo po yun Wala po talagang, okay, dapat po, bilang mananampalataya ni Kristo, walang puwang sa ating buhay ang magbigay ng dahilan. We just, di ba? Admit kapag nagkamali tayo. Yan po yung sinasabi dito, we recognize our sin. Pero totoo po niyan, ay mahirap po yan. Ay may sound na madali lang pong gawin yan. Pero yun po yung pinakamahirap na gawin. Hindi po ba? Kasi nga sabi ko nga po kanina, madali lang pong magdahilan. Pero mahirap umamin talaga. Sobrang hirap. Kahit naman ako, pag tinatawag ako ng supervisor, pinagpapawisan na ako niyan eh. Sabi ko, ano naman kaya ginawa ko? Tandaan po natin, we cannot deal with sin if we first do not recognize that we have sinned. Ulitin ko po yun kasi napakahalaga po ng principle na yun. We cannot deal with sin
if we first do not recognize that we have sinned. Kaya po, grabe no, yung semantics po nung talata, kaya nga po yung ginamit, if, kung marirealize niya, kung nagkasala siya at kaya siya ay magkakaroon ng realization, if ang choice pa rin po ay nasa atin, kung tayo po ay aamin o hindi aamin. So we ought to recognize it. So how do we deal with sin? We recognize it. Konting reflection po lang para sa lahat. No? May mga bagay po ba tayong ginagawa laban sa ating kapwa? Gaano man kaliit ito na dapat po natin i-recognize. Pangalawa po, bakit po kaya ang hirap aminin ng mga to? Di ba? Bakit nga ba mahirap umamin? Remember po, dealing with sin begins with recognizing sin. Okay, dealing with sin begins with if we recognize it. Dumako po tayo sa pangalawang katotohanan po ngayong umaga. So how do we deal with sin? Una po, di ba, we recognize it. Pangalawa po, take responsibility for it. Sabihin nyo nga po, take responsibility for it. Ngayon po, aamin na po ako. Maraming beses na po ako nahuli. Okay, nahuli po ng traffic enforcer. Okay, nag-beating the red light o wrong lane. Maraming beses na po. Okay, maraming beses na ako na kailangan pumunta ng Metrobank para magbayad ng fine. Okay, pero pag nahuhuli po ako, minsan iniisip ko, mas madali na lang magdahilan eh. Kaya, naalala ko po one time, nasa Lanusa ako, pauwi na ako. Nag-orange yung light, binilisan ko. So nakatawid naman ako, pinara ako. Sabi, sir, beating the red light po kayo. Sabi ko, orange pa kuya. Yellow pa naman eh. Sabi niya, sir, ano po yung ating rule? Nung sinabi niya na yon, sabi ko, tatahimik na ako. Di na ako magdadahilan. Sir, tikita niyo na po ako. Okay na po. Okay, di ba? So, minsan nandun pa rin po, no, yung urge na magbigay ng excuse. Pero bihirang-bihira talaga yung umaamin, okay, sa kasalanan. Alam niyo po sa school, dahil nga po may AI na ngayon, yung artificial intelligence po, no, may ChatGPT na. Nung una pong lumabas yan, may mga estudyante akong, sabi ko, aba, ang galing sumulat, akala mo totoo to Sabi ko, teacher mo na ako na mag-iisang taon, tapos alam ko kung paano ka sumulat eh, pero bakit bigla na lang gumagamit ka ng mga salita na hindi ko naiintindihan, kahit ako hindi ko ginagamit eh. Sabi ko, gumaling bigla yung vocabulary ng bata. Sabi ko, sige, halika dito. Usap tayo. Sabi ko, gawa ka ng AI. Gumamit ka ng AI. Sir, yes sir. Hindi ko naman alam na bawal. Tama naman siya, wala pang policy eh. Sabi ko sa kanya, sige ulitin mo na lang to. Pero wag ka na gumamit ng AI. Kasi sabi ko, kaya ako nga ito pinapagawa sa'yo para matuto ka. Kasi kung madali lang yan, kung papa-AI mo, edi hindi ka natuto. Yung AI gumaling, ikaw hindi ka gumaling. Totoo po yan. Kasi yung AI po, artificial intelligence, gumagaling po siya kapag ginagamit mo po siya. Pero yung gumagamit ito, hindi gumagaling. Ikaw yung hindi gumagaling. Totoo po yan. Kaya dapat po talaga, no, okay, limited. Na hindi po masama ang AI, generally speaking. Pero dapat ethical yung paggamit natin. Sinasabi sa mga bata, sir, gumagamit ka din ng AI. Sabi ko kasi nga, natutunan ko na lahat ng dapat ko matutunan nung panahon nyo, nung edad ko na yan. Dumaan na ako ng 4 years ng college, dumaan na ako ng 4 years ng high school. Kayo, high school pa lang kayo, wala pa kayo masyadong natututunan. So, paano kayo magpa-practice? So, yun lagi yung sinasabi ko sa mga bata. Pero sa totoo lang, walang umaamin. Buti na lang, meron akong pang-detect. Hindi detector. Yung pang-analyze ng paggawa ng bata. So, nakikita ko kung paano ginagawa ng bata. Pag nagka-copy-paste siya, nakikita ko, sabi ko, sir, bakit ganito grade ko? Sige, halika, panoorin natin. Pag pinanood na ng bata, okay na ako, sir. Okay. Kasi sabi ko, kung ipupush mo to, violation na to na school rules natin. So,
Wala po talagang umaamin ng kusa. Kaya, kasi po, counterintuitive po yan sa nature natin. Kasi nga po makasalanan tayo. Tingnan niyo po si Adam and Eve. Yan po yung ancestors natin. Ano pong unang ginawa nila nung kinonfront sila ng Panginoon about sa pagkakasala nila? Nagdahilan sila. Hindi sila nag-take responsibility. Nagdahilan lang po sila. Nagturo pa sila. Siya may kasalanan. Siya may kasalanan. Kaya po ito yung hamon sa atin, no? Not only do we recognize okay, our sin, we take responsibility for it. Paano po yun, no? Sabi po sa talata, kay sa Leviticus chapter 6 verses 4b to 5, will restore what he took by robbery, or what he got by oppression, or the deposit that was committed to him, or the lost thing that was found, or anything about which he has sworn falsely. He shall restore it in full, and shall add a fifth to it, and give it to him to whom it belongs on the day he realizes it. Kailangan palang pagbayaran. Kapag nanloko tayo ng tao, kailangan mo ibalik yung full amount. Okay? At hindi lang yun, may pasobra pa, add a fifth. Ang ibig sabihin lang naman po ng Panginoon dito ay that we take responsibility. Kaya, what God wants from us, the offender, is we take responsibility. Kaya, and to do that, we have to show it. Hindi po pwedeng nag-sorry na lang tayo. Di ba po? Nang walang sense of responsibility. Yung mga bata, always excuse nila sa akin sa school, "Sir, nag-sorry na ako eh." Bakit? Does it make any difference? Ginawan mo na masama eh. Nasaktan yung tao. Nag-sorry ka. Hindi naman nagdumbalik yung, hindi naman nabago yung sitwasyon eh. Umamin ka lang. Pero, dapat may kabayaran yun. Tandaan po natin, hindi ba? O kaya, may kabayaran po ang kasalanan. At hindi po dahil nag-sorry tayo, tapos na yun. Kung nakasakit po tayo ng tao, kunyari, kapag suntukan ka, tapos sinabi mo, nabugbog yung kabilang partido. Tapos sinabi mo doon sa kama, "Uy, sorry pasensya ka na." Nabago ba yung sitwasyon niya? Di ba nabugbog pa rin naman siya? So dapat magbabayad ka. Ikaw magpapa-hospital sa kanya. Ikaw magpapagamot sa kanya. Kasi ikaw yung may kasalanan. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, when we recognize our sin, we take responsibility for it. And that is what taking responsibility for it is about. Ganun po yung pagpapakita ng responsibilidad. Hindi ba? Pag nakabangga ka, kailangan mo ba dalhin sa ospital? Papaayos ko, di ba? Yun yung taking responsibility. Naalala ko po, merong one time, bagong-bago yung Gateway 2, kung dumadayo pa po kayo doon, kasi alam ko may SM Fairview, diba? Mas malaki. Pero yung Gateway 2 maganda, maraming maganda mga restaurant and all that. Sabi na, parang, kasi nga, halata naman sa katawan namin na mahilig kami kumain, di ba? So kumain kami doon sa Gateway 2, no? Si mama, magutumin yan. Kaya kailangan pag umorder na, parang kailangan dumating on time din yung pagkain kasi syempre, di ba, nagugutom ka na eh. Tapos napansin namin na parang yung kakaupo lang nun Tapos nauna pa kami doon umorder Nandun na yung pagkain nila, kami wala pa rin pagkain. So tinawag namin yung waiter. Sabi namin, kanina pa kami dito, sa una pa dito. Dalawa na yung nauna pa sa amin. Kami kanina pa kami dito. Sabi nung waiter. Pasensya na po, sige, sisilipin ko po. Tapos, alam pong ginawa niya, nagpadala siya ng appetizer na hindi namin in-order. Nagpadala din siya ng dessert, sabi, on the house na po to. Kasi, yun po ay taking responsibility. May pagkakamali po sila. Siguro na lost track yung order and whatnot. Diba? Hindi po sila nagdahilan na, sorry po. Hindi mo naman mababago na sorry yung gutom namin, diba? Pero yung taking responsibility for it, nagpadala sila ng appetizer. Nagpadala pa sila ng dessert. So, diba? Yun yung taking responsibility. Ganun po yung gusto ng Panginoon na gawin natin. When we recognize that we have sinned, we take responsibility. Yan po ang gusto ng Panginoon na makita sa atin. Dahil alam niya po tayo lahat ay nagkakasala. Kaya nga po, di ba,
pag binasa po natin yung buhay ni Zacchaeus, may iba po yung perspective natin. Dahil alam na po natin yung sinasabi ng Leviticus. Kilala niyo po si Zacchaeus? Di ba? Tax collector, maliit. Okay, maliit na tao, di ba? Umakyat pa sa puno yan. Sabi ni Jesus sa kanya, kakain ako sa bahay mo. Pansinin niyo po yung sabi po sa talata, sa Luke chapter 19 verse 8. Zacchaeus stood and said to the Lord, to Jesus. Ito yung kumakain na sila sa bahay niya. Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Grabe po yun. Kasi po si Zacchaeus, bilang isang Israelita, he is shunned by society. Ayaw sa kanya ng mga kapwa niya na Hudyo. Kasi kurakot. Totoo naman yun. Pero tingnan niyo po, no, na-recognize niya sa presensya ng Panginoong Hesukristo, na-recognize niya na makasalanan siya. Anong ginawa niya? Ibibigay ko na kalahati ng yaman ko. Isusoli ko pa. Taking responsibility. Taking responsibility. Hindi po siya nagbigay ng excuse. Kasi kailangan ko po, Lord, mabuhay eh. Kailangan ko talaga gawin to eh. Diba? Hindi naman sinabi kay Jesus yan eh. Kaya nga po, tingnan niyo po, no? Because he did not make excuses, he took responsibility. Because he recognized his sin. Ano sabi ni Jesus sa verse 9? Today, salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. Grabe po yun. Kaya, sa totoo lang po, nung ginagawa ko yung sermon, immediately, in my mind po, nung binabasa ko, sabi ko, si Zacchaeus agad, yung example, sabi ko, ganun pala yun. Kaya pala ganun yung ginawa ni Zacchaeus. It is in accordance to Levitical law. Alam niyang nagloko siya. Binalik niya higit pa. More than a fifth. 4 folds. Times 4. 1/5 lang yung 50. Diba? Maliit lang yun. Kung interest yun, maliit lang yun. Pero ito, diba, 4 times, ibabalik niya. Grabe po yung pagbabago sa buhay ni Zacchaeus. Reflection po, no? Mayroon po ba tayong mga tao o kapatid sa Panginoon na nagawan po natin ng masama? Ayan. Hindi ko na po papalista sa inyo. Kaya, pangalawa po ay, ano po bang pumipigil sa atin sa pag-aamin sa kasalanan natin sa kanila? Remember, dealing with sin requires us to take responsibility for it. Tumako na po tayo sa pangatlo at panghuling katotohanan po natin itong pinag-aaralan ngayong umaga. Una po, how do we deal with sin? We recognize it. Pangalawa po, we take responsibility for it. Pangatlo po, we reconcile with God. At tingnan niyo po, no? Step by step po yan. Proseso po talaga yan. Una po, we recognize, we take responsibility. Ang final step is we reconcile with God. Gaya po ng nabanggit natin kanina, di ba? Yung breach of faith, it means that any offense, kahit ano pong kasalanan na ginawa natin sa kapwa natin, ay ginawa na rin po natin sa Diyos. Pero ang konteksto po kasi nito ay ang mga Israelita. Meron pong covenant. Kaya may ka-agreement po ang Panginoon at ang bayan ng Israel. You will be my people and I will be your God. And ito po codified. May mga batas sila na susundin para mangyari yun. Kaya po pag nagkakasala po ang mga Israelita, nabobroken po yung fellowship nila sa Panginoon. Hindi po yung relasyon. Kasi the contract states I am your God, you are my people. Hindi nagbabago yun. Kasi ang Diyos naman po very, very faithful. Amen po ba? He's faithful. Hindi po niya sisirain yung kontrata niya sa atin. Yung covenant. Ang pangal kasi pag kontrata parang transactional lang Covenant niya sa atin. Pero di ba, yung fellowship, pwedeng masira. Di ba, pwedeng hindi kayo magpansinan, pwedeng, di ba,
magkatampuhan kayo. Di ba ganyan sa Pilipino eh. No, kaya hindi na lang umiimik, di ba? Nagtatampo na pala. Di mo alam na offend mo na pala yung tao. So broken ang fellowship. Pero may means to reconcile with God, to restore that fellowship. Ano po yung binigay ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa verses 6 and 7, pagbata kayo, alam niyo yung 6 and 7, kung ano meron dyan, di ba? 6, 7, okay. Anyway, Leviticus chapter 6, verses 6 and 7. And he shall bring to the priest as his compensation to the Lord a ram without blemish out of the flock, or its equivalent, for a guilt offering. And the priest shall atone for him before the Lord, and he shall be forgiven for any of the things that one may do and thereby become guilty. So, ang fellowship po ay marirestore kapag may kapatawaran or forgiveness. Yun po yung rason kung bakit po tayo nagsosorry. Hindi po nang binabago yung nangyari. Pero para bumalik po yung fellowship ninyo, kaya ka nagsosorry. Pag nagagalit sa akin si mama, okay, kakain na lang kami muna sa labas, sorry na lang ako afterwards. Para lang bumalik yung fellowship, di ba? Kasi hindi naman nawawala yung offense eh. Nasabi ko pa rin yung nasabi ko na hindi maganda. Hindi po ba? Hindi naman nababago yun eh. Pero kailangan bumalik yung fellowship. So kailangan ng kapatawaran. There is always cost for sin. Meron po talagang kabayaran ng kasalanan. Alam po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Generally speaking. Alam po natin yan. 'Di ba? For the wages of sin is death. May cost po talaga ang kasalanan. Whether it's death in a general sense, or 'di ba sa buhay natin, pag nagkasala tayo, 'di ba? Meron po yung implication. Hindi po ba pag kunyari, kaya nagmamaneho po tayo, tapos nakasagi tayo, o nagasgasan tayo, naalala ko po to, same place sa Lanusa, lagi ako dyan. Ewan ko ba, pag pauwi na ako, lagi yan. Dyan ako nahuli, dyan ako nagasgasan. Okay, favorite ako ng Lanusa. Naalala ko noon, madilim. Gabi na, tapos malakas yung ulan. So, mamaneho na ako, sakto-sakto. Tapos biglang, pag-go, may sumabit sa akin. Rinig na rinig ko talaga. So nag-flashan ako, tumabi ako. Walang tumabi sa akin. Sabi ko, patay tayo dito. Hindi ko nakikita kasi yung tin ko madilim. Tapos malakas yung ulan, tapos gabi. So hindi ko na makita. Walang gusto talagang mag-take responsibility. Sabi ko, patay. So kinaumagahan. Siyempre nung gabi, hindi ko na sinilip eh. Sabi ko, kasama lang loob ko eh. Sabi ko, andyan. Diba? Hindi naman nawala yun eh. But, diba, we have to make amends. Yun po talaga yung, diba, nabanggit na po natin ito kanina. At ganun din po sa relasyon natin sa Panginoon. Pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan sa Kanya, sa iba at laban sa Kanya, kailangan natin panumbalinin. Kaya ang ganda nung kanta kanina, diba? Restore unto me the joy of your salvation. That means yung fellowship natin, Lord. Yun lang naman yun eh. How will you enjoy the salvation of God if you are not in fellowship with God? Tingnan po natin ng konti yung historical context po, no? Binanggit ko na po ito kanina. Pero imagine niyo po yun, no? Ganyan po yung nung umalis po sila sa Egypto, nasa desierto po sila, Mount Sinai po yan. Yung nakikita niyong medyo malabo, pero sa likod, Mount Sinai po yan. Diyan binigay yung Ten Commandments. Okay, nandiyan yung paggawa nila. Ito na yung tabernacle, oh. The tabernacle is there. Iniutos na yung paggawa ng Ark of the Covenant. So, yung presence ng Panginoon nandyan. Bumaba. Diba? And, hindi ko ma-imagine yun, no? Okay, it would have been a sight. Pero ako matatakot din ako, eh. Kasi parang magkamali ka lang. Baka mamatay ako, eh. Kasi baka masunog ako dahil sa kawalan ng kabanalan eh. And imagine nasa gitna to, no? Yung presensya ng Panginoon, it's like a consuming fire. Imagine niyo po yung araw, di ba? Okay naman yung araw eh, di ba? Parang may benefits tayo, vitamin D, mainit, di ba?
Kailangan natin yan sa agriculture. Pero pag tayo lumapit sa araw, susunog tayo. Ganun po yung magandang analogy sa kabanalan ng Diyos. God's presence is good. But if we're too close enough, and we are not of worth, we're not worthy, because we are unholy, makasalanan tayo, masusunog tayo, makukonsume tayo. Kaya po may mga requirements sa Leviticus, sa Numbers, sa Deuteronomy. Kaya may rules, paulit-ulit lang po naman po yan eh. Sa totoo lang, pag binasa niyo po yun, Leviticus, Deuteronomy, parang carbon copy. Parang sinerox lang ata ni Moses ito ah. Kasi kailangan po ulitin, dahil malilimutin po tayo. Kasi may implication po yun. We are living in God's presence, even today. Dahil ang Panginoon, bumaba na siya eh. Inilagay niya na sa atin kung tayo na napalataya sa Kanya. Nilagay niya na ang banal na Espiritu niya sa atin. We are in constant presence of God. Kaya po, di ba, dapat ito ay deterrent. Ako po, sa totoo lang, minsan nahihiya talaga ako sa Lord kasi sabi ko, grabe, you're living in me. Tapos, ito yung mga thoughts ko. Ito yung ginagawa ko. Ito yung sinasabi ko. Alam kong masama ito. Kaya, that's why there's a need for atonement. Ito po yung binabanggit ko kanina. Bakit po kailangan i-restore yung fellowship natin sa Panginoon pag tayo nagkakasala? Kaya, ang atonement po ay kabayaran. And ang ganda po ng requirement, aram. Aram, okay, without blemish. Naalala ko lang po, no, si Moses tuloy. Si Abraham, nung isa-sacrifice niya na si Isaac, ang ganda po ng illustration na yun eh. Okay, sabi ni Lord kay Abraham, okay, your one and only son, sacrifice him to me to show your dedication and your faithfulness to me as God. Tapos nung papatayin niya na si Isaac, may ram. Ang ganda po ng illustration na yun eh. Kasi ganun po yung ginagawa ng Diyos. Even in this particular situation, yung sacrifices po, meron pong substitution. Na imbis na siya yung mamatay, yun ang mamamatay. At ganun po ka-expensive ibalik ang fellowship natin sa Panginoon. It's so expensive. Sa totoo lang po, kung nabubuhay kayo ng panahon na yun, magkano yung isang ram? Ngayon nga, mahal na yung tupa eh. Pumili ka ng tupa, kahit kambing, sige. Magkano yung isang kambing? Tapos wala lang, susunugin mo lang, di ba? Isa-sacrifice mo lang. Sabihin mo ng 10,000 ang isang kambing, imagine mo, every now and then, magsusunog ka ng kambing para lang mapupunta sa presensya ng Panginoon to have fellowship. Pero, di ba, ang galing po dahil itong sacrificial system, yung role po ng mga pari, this is an not overshadow, but this is the foreshadowing, yung pala yung tamang term. This is the foreshadowing ng gagawin ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Ito mismo, sabi po ng Hebrews 9:22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Pero ano po nangyari? Dito po, sa Leviticus, yung role po ng priest is to do the sacrifice. Hindi po yung tao nagkasala ang gagawa nun. Iba pong tao ang gagawa nun. Pero pansin niyo po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Ang galing po, grabe. Kaya nung na-realize ko to many years ago, sabi ko, grabe, no? Okay, this is a foreshadowing pala ng mangyayari. Jesus is known as the great high priest. And He is also the Lamb of God. Siya na mismo, siya na yung pari, siya pa yung nagsakripisyo sa sarili niya. Para saan po? Para po bayaran ang kasalanan ko at kasalanan ninyo at kasalanan ng buong sanlibutan. Diba? Grabe po yun. He has restored our relationship and fellowship with God.
At dahil po we are now under grace, okay, itong mga panuntunan na tinitingnan po natin, this still applies, pero hindi na po tayo nagsasakripisyo. Kaya nga po yung words ko na ginamit is very, very modern na. What do we have to do? We just recognize our sin. If tayo po ay mananampalataya na, we recognize our sin. We take responsibility for it. And we go back to God. We reconcile with God kasi nagkasala din tayo sa Kanya. Kung hindi pa po tayo mananampalataya, ito pa rin po yung kailangan. We repent of our sins. Umaamin tayo na makasalanan tayo, na hindi natin kayang gawin ito. Kaya we take responsibility. I've sinned. I cannot do anything about it. And by faith, we receive Jesus as our Lord and Savior. So we reconcile with God. Yan po yung last step. Okay? Sa proseso po ng dealing with sin. Konting reflection lang po, no? Nais po ba nating na kapag tayo po ay nagkasala sa iba, naisip po ba natin na kapag tayo po ay nagkakasala sa iba, ay nagkakasala din po tayo sa Diyos? Bagong mindset po, no? Kasi maganda po yung alalahanin na ganun pala yun. Pag nagkasala pala ako sa ibang tao, nagkakasala na rin ako sa Diyos. Pangalawa po, bakit po tayo nahihirapan manumbalik sa Diyos kapag tayo po ay nagkakasala? Diba? Pag nagkasala tayo sa Panginoon, parang ayoko na muna mag-church. Hindi muna ako magsaserve. Baka pride lang po natin. Maybe we just have to follow these steps. Remember po, dealing with sin the right way leads to reconciliation with God. Tapos na po tayo, sakto. Maaga yata ako ngayon. 11 o'clock. How do we deal with sin po? Tatlong bagay lang po. Very, very simple. Madaling tandaan. We recognize it, we take responsibility for it, and we reconcile with God. Bilang pagtatapos po, hayaan niyo pong iwan ko po sa inyo itong napakagandang proverb coming from Proverbs chapter 24 verse 16. Sabi po dito, "For the righteous falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in times of calamity." Ulitin ko lang po, for the righteous falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in times of calamity. God is gracious to us. If we are right before God, we can rise up again from where we are. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon, salamat dahil tunay nga po na kayo ang Diyos na banal at mabuti. Pero kayo po ang Diyos ng hustisya at pagmamahal. Salamat Panginoon dahil minahal niyo po kami. Lubos-lubos na bago pa po dumating ang Panginoong Hesukristo ay inilatag mo na ang plano mo po patungkol sa kasalanan. Alam niyo po na makasalanan kaming mga tao at you have provided the way to deal with our sin. Father, help us, Lord God, kung may mga bagay po kami, makasalanan po kami na hindi pa rin po namin na-overcome. Pero salamat sa paalala sa Proverbs 24:16 na kahit ilang beses po kaming madapa, tatayo po kami dahil alam po namin na kayo po ay tapat sa amin. At kayo ang Diyos na nagpapatawad at patuloy na nagbibigay ng biyaya sa amin. Panginoon, huwag niyo pong hayaan ang mga salitang ito na aming napakinggan na hindi namin maisabuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Father, allow this word to be in our hearts and help us to share it also to others. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Ken. Maganda yung mensahe po na pinarating niya ng Diyos mula kay Ken ngayong umaga. Para po sa ating tithes and offering,
tawagin ko po si Drell at si Silas para sa pag-collecta po ng ating ikapo. Thank you. Tumayo po tayo. Hindi natin doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magsipo tayong lahat. At para po sa ating announcement, ayan. Nakikita po natin dito yung schedule po ng worship service. Next, sa August 30 po, si Nikki Abake po ang worship leader. Nika, at saka si Joshua Alano. Yes, Olano. Ang guest speaker natin sa Philippians 2:12 to 18, Lights in the World. Ayan, regular. And then may outdoor fellowship po sa August 30. Sa UP Diliman, mga youth yata. Mga youth. Mga youth. So magkakaroon pa na announcement si Ate Joanna nyo para sa outdoor fellowship nito. And then sa Dr. Carmen naman po, may ministry coordinators meeting next Sunday, September 19. Tama? Next Sunday ba yun? Di ba? Next. Ayan. And then, sa Days of Prayer, sa first and third Saturday of the month, 7 a.m. ginagawa po dito. Inaimbitan namin kayo kung gusto niyo pong sumama sa Days of Prayer. May breakfast fellowship po yan tuwing umaga ng 7 a.m. And then nagpo-post po sa group chat. Kung gusto niyo sumama, ilista niyo lang po na attend po kayo. Then sa Sunday School, second and fourth ng Sunday of the month, lagi po ginaganap ni Tita Oxy at yung mga Sunday School. Yung Kids Sunday School, 8 a.m. Yan. Then meron po tayong fundraising pa rin, yung sa Sunday School pledges, nandun po sa likod. Konti na lang po yun. Kung gusto niyo pong mag-donate, kumuha lang po kayo ng isang card. Tapos, hindi naman kailangan agad-agad magbayad. Kaya nga po tawag doon pledge. May pledge kayo kahit aputin kayo isang taon. At least, kahit 100 pesos yun. Makakatulong po sa ating Sunday School. Okay? And then, sige. Yan, birthday. Ang birthday po, ang nakita ko po, si Aki Abate sa August 29. Kaso wala siya, di ba? Oo, wala. Meron yata siyang importante lahat. So, hindi na rin natin siya. Batiin na lang po natin siya sa group chat. Okay? So, ayan. May mga bisita pa tayo. Siyempre, yung si Regina, salamat ulit sa pagdalo ulit dito sa ating iglesia. Meron pa ba na meron? Kung wala na po, tawagin ko na po si Pastor Tom. Magsundayin po tayo lahat. Salamat po muli kung paano ka nagsalita sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon Diyos sa iyong batayan Panginoon Diyos upang kami magkaroon ng panunumbalik sa fellowship sa iyo. Salamat Panginoon sa paglahad mo sa pamagitan ko ng
yung salita at sa nagbahagi nito, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, hindi namin ito kalimutan sa aming pagkadinig, sa pag-alis namin, ay patuloy po, Panginoon Diyos, mo kaming kayatin na maging masigasig sa pag-aaral ng iyong salita, sa pagkakaroon ng Bible study, dahil, Panginoon, sa pamagitan po nito, ay mas lalo po napapahitin yung relationship namin, Panginoon Diyos. Thank you, Panginoon Diyos, sa iyong salita, that we can work out on our salvation, Panginoon Diyos, sa pamamagitan mo sa iyong salita na nagsasalita sa bawat isa sa amin. To remind us, Panginoon Diyos, na kami ay makasalanan at kailangan talagang ihingi ito ng kapatawaran. Salamat po sa katotohanan na ito, Panginoon Diyos, and we just want to honor and glorify your name sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Tanggapin po natin ang pasal ng Panginoon. At ngayon, itinatagbilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salitang nagpapahayag ng Kanyang kagandahan loob. Ito ang napagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pinagpapalang inilaan sa lahat ng Kanyang ginawang banal. Sumayin nawa ang Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Manatili po tayo na tayo para sa atin. Lord Jesus. Yan. Para po sa huling awit natin, sabi sa verse, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, awitin po natin to para sa ating Panginoon.